Magandang araw sa inyo lahat at andito na naman tayo with my favorite guest and co-host, Ronald Llamas. Ronald, ano ba? Magandang araw, Chris, at sa lahat ng iyong tikapakinig. Grabe itong nakaraang linggo, no? Ang dami nating kinaharap na natural disasters. No? May tatlong bagyo, merong lindol, may bulkan, no, sa Taal at saka sa iba pang lugar. Talagang tayo ang #1 disaster-prone country in the world. Pero hindi pa natin pinag-uusapan ng mga man-made disasters. Gusto ko, yun nga sasabi ko kaya ako natawa eh. Hindi dahil sa mga disasters na binabanggit mo yung natural. Natawa ako dahil yung man-made disaster ay mas malala. Ano yan? Yung privilege speech? Sus Mario Jose? Cheese Escudero? Hindi. Iba pa? Marami pang iba. On top of the privilege speech. ICC? Yung ICC resolution nila. Oo. Tapos yung pag hindi dumalo si VP Sara sa kanyang sariling budget hearing sa Kongreso, ang daming pwedeng pag-usapan eh. Pero dumalo naman siya nung privilege speech ni Cheese Escudero. Pumalakpak pa nga eh. Diba? Mas mahalaga yun para sa kanya at saka para kay Cheese. At hindi lang yun. Ano ba yun? Nag-audition si Cheese? Oo, para BFF. Siyempre, tumakbo na dati ng Vice President yan. Talo eh. Baka ang habol niya ngayon ay mas may chance siya. Pero with everything that is happening against him sa social media, ay pupusta ako. Pupusta ka na? na malayong siya manalo. Kahit nga senador, baka hindi na siya manalo. Tingin ko nga, sa totoo lang at this point, I hope he doesn't win again and I hope sana magkaroon na siya ng delikadesa. Yun yung kulang ng ating mga mambabatas ngayon eh. Actually, lahat ng politiko natin, kulang ng delikadesa. Delikadesa? Ano yun? Ayun. Hindi nga nila alam kung anong ibig sabihin nun eh, di ba? Kami sa ibang bansa. Sabi nga ni Jinggoy, kadiri kayo. Yun. Diba? Sabi niya. No? Parang hindi ko tuloy makalimutan yung sona ni BBM tapos pumalakpak yung mga mismong... yung mahiya naman kayo. Tapos yung dalawang pumapalakpak sa likod niya, wala na ngayon. Ayun. Nga, no? Wala na ngayon dalawa. In my 40 years, ngayon ako nakakita ng halos sabay na tanggal ang Speaker of the House at saka Senate President. Pero yung sa pagtanggal na yan, sige, pag-usapan nga natin muna yan. Kasi parang lumalabas ngayon na yung bagong majority natin ay hindi ganun katibay yung kanyang alyansang to. Ano masasabi mo doon? Correct. Dahil halimbawa, yung bagong majority, nanalo sila with 15 votes. Yes. Yung dalawa ron ay Villar. No? Yung isa ron ay Pia Cayetano. Na yung kapatid ay leader ng minority opposition. Okay. Parang medyo weird, di ba? Yung ganong klaseng realignment. Kaya overnight, that can change. Halimbawa, pag sinimula ng investigahan ng Blue Ribbon, yung mga Villar, mag-i-stay ba sila sa majority? Oo nga, no? Yung dalawang Villar. Oo. Pag nadamay, yung si Alan Peter Cayetano, kung sakali, madamay sa investigasyon, dito kay Bryce, no? Ay mananatili ba yung kanyang kapatid sa majority? Yung Mig Subiri at saka Loren Legarda na bumoto dito sa ICC resolution ng mga pro-Duterte. Gano'ng katibay ba yan sa majority? Si JB Ejercito na sabi niya ay bakit hindi yung mga tunay na culprits ang investigahan? Bakit silang mga senador ang inimbestigahan? Ibig sabihin, hindi silang culprits dito, no? So, yan, very very delicate talaga yung balance sa Senado. No? Pero babanggitin ko lang yung mga binanggit mo mga pangalan. I'll start with JV, yung pinakahuli mong binanggit na sinabi niya na bakit Kaklase mo ba yun? Kaklase mo ba yan? Hindi. Pero believe it or not, mas bata yun sa akin. Oo, pareho kaming eskwelahan, pero mas bata sa akin ng isang taon. So, yung kay JV, ang interesting doon sa binanggit niya, na muntik na nga daw siyang kumalas sa majority. Doon ko nakikita gaano ka-fragile itong grupong to kasi lahat sila nagsama-sama hindi siguro sa tamang prinsipyo o sa totoong nagkakaisang prinsipyo. May mga sariling interest to mga to kung ba't sila napunta sa majority. Una-una. Pangalawa, dahil sa pagbanggit ni Ping Lacson na halos lahat ng mga senador ay may insertion sa 2025 budget.
yun ang tingin ko naging trigger para sa mga ilang senador tulad ni JV na biglang nagsasabi, bakit hindi habulin yung mga culprit? Teka lang nga, kakasabi lang nga ni Ping Lacson na karamihan ng mga senador ay nag-insert sa budget. Ilan sa kanila ang hindi? Yun ang tanong. Hindi karamihan, halos lahat. Ayun, halos lahat. Sorry, halos lahat pala. So, yun ang tingin ko, ang naging problema natin dito ay dahil sa sinabi ni Ping na yun, na baka yung mga ibang senador na ayaw maimbestigahan, syempre, kung kaalyado mo, tapos sabi mo sa akin, iimbestigahan mo ko. Doon na lang ako sa kabila. Kasi sa kabila, siguradong hindi iimbestigahan. Walang culprit sa Senado. Lahat ng senador matitino dito sa amin pag ganun eh. Yun ang problema sa selective justice at yun ang problema na ang sariling institusyon na iniimbestigahan, sila mismo nag-iimbestiga sa sarili nila. Huwag niyong kalimutan na, Chris, nung sila pa yung Senate majority, si Cheese, at si Marcoleta ang head ng Blue Ribbon. At nag-testify si Diskaya. Anong sabi ni Diskaya? Walang senador ang kausap nila. Walang senador ang involved dun sa kanilang mga anomalous transactions. Puro kongresista lang daw. Okay naman yon, naidiin mo yung mga kongresista pero sabihin mo na walang senador? Yun na nga. So doon mo nakikita na talagang iba talaga ang hustisya nung panahon ni na Cheese Escudero bilang Senate President. Dahil parang lahat sila mababait, inosente at walang ginawang kalokohan. Anong sabi ni Senator Joel Villanueva? Wala akong kilala ni isang district engineer dito sa Bulacan hanggang lumabas yung mga video at saka mga pictures. Hindi lang isa. Marami. Marami, di ba? Kung isa baka maintindihan ko pa kasi marami naman nagpapapicture sa mga to. Pero kung ganyang karami, tapos may mga special mention pa, ay iba na yun. Tapos ngayon ay para siyang biktima. Ayun na nga eh. Diba? Yung mga senador, biktima. So kaya tingin ko dapat ang ginawa ni Senator Ping Lacson ay imbis na binanggit niya na marami, halos lahat ng mga senador ay may insertion. Dapat, kasi 100 billion, di ba? 10 billion. 100 billion. 100 billion. Ang insertion ng mga 24 senators and halos lahat ng 24. Dito sa isang taon lang na ito, na budget. 1 year. 100 billion. Bihira talaga. So, isipin mo gano'n ko. So, kung in-average mo yan, sabihin natin 20 out of the 24. Fair estimate. That's 5 billion per senator. Okay? Ganun kalala yun Ngayon, dapat ang ginawa ni Ping Lacson ay pinadala na lang niya sa ICI. Kayo mag-imbestiga o binigay sa DOJ, hindi ko alam si Ombudsman, dapat yun na lang ginawa niya kasi para hindi mapapanganib yung kanilang majority. Tama, pero ang problema kasi ay hindi mo pa sigurado yung ICI eh. Yun pa, isa pa. Tapos yung DOJ, baka umalis yung head. Baka pumunta sa ombudsman. So medyo yung mga dapat sanang logical na puntahan mo, medyo unsure ka pa kung ano mangyayari sa kanila. Kaya maunawaan mo rin yung desisyon ni Senator Ping Lacson. Pero on a strategic level, dapat ay sa 2028, hindi na natin iboto yung mga senador na yan. Diba? No? Baguhin naman natin. Huwag naman nating igisa yung ating sarili sa ating sariling mantika, sa ating sariling boto. Huwag naman natin isakripisyo yung susunod na henerasyon ng ating mga anak at ng ating mga apo dyan sa mga leader na yan. Diba? Paano mo masasabi yan sa mga tulad ng mga Villar? For example, kasi nagtataka ko paano nanalo si Camille Villar Dahil ba sa mga dami ng empleyado na nagtatrabaho kay na Villar, nakatulong yun siguro sa pagboboto o kaya sa mga iba pang mga kasama nila sa mga iba't ibang organisasyon? Hindi ko alam paano nanalo. Well, siguro all of the above. Siyempre, pag marami kang resources, tapos may name recall ka, tapos hindi pa na-expose yung ganyang klaseng corruption, may chance ka, no? At miyembro ka ng administration slate, no? At dinala ka rin ng oposisyon. Ayun. Di ba? Dinala ka, in-endorse ka ng oposisyon, tapos nasa administration slate ka. Pero ngayon kasi nagbago na yung landscape Nagsimula yan nung midterm election na hindi na ibinoto yung mga artista at yung mga may name recall ng mga kandidato pero wala namang substance. At nanalo yung mga may prinsipyo, may plataforma at mayroong vision, no? Kahit kakaunti lang sila dahil kakaunti lang tumakbo. Yun ang lesson. 2028 dapat marami lang tumakbo. Okay. Diba? Sa 2028, hindi lang itong mga artista na ito na walang alam sa pamamahala ang hindi dapat iboto.
mga dynasties, mga corrupt politicians, di ba? Mga inefficient politicians. Yan na yung isuka sa 2028. At malaking tulong itong Senado ngayon para makita yan. Mhm. Katulad ng malaking tulong si Robin Hood Padilla para ma-reject yung mga artista, di ba? Totoo Oo. yun. Pero magsimula na tayo kahapon. Dapat. No? Hindi dapat tayo magsimula sa deadline. Magsimula tayo ngayon. Meron tayong 2 years mahigit na runway. Ayusin natin yan, both local at saka national. Kaya magayos ka na, Chris, no? Ayusin natin yung kampanya mo. Huwag biglaan, no? Talagang whether local or national, mahalaga yung preparasyon. Pero medyo na-fertilize yung lupa. Oo. Dahil sa mga nangyayari, dahil sa social media, dahil sa kabataan. Yun. No? Oo. May bagong ngayon, element ang political landscape na hindi na basta-basta pwedeng isnabin. At saka hindi lang basta-basta nabubudol. Yes. Ang napansin ko sa kabataan ngayon na ilang beses ko to narinig itong mga kwento na to na yung pamilya nila, mga mas matanda ay mga, for example, sumusuporta sa mga corrupt na mga politiko, pero yung anak hindi. Tapos tinatanong ko, ba't kayo hindi? Kasi mulat na mata ko, gising na ako, hindi ko nagtataka nga ako, magulang ko ganito mag-isip eh. So tulad nung September 21, dumarating mga pamilya, no, nakipag-usap sa akin. Dala-dala nila mga toddlers. Sabi ko, ba't dala-dala niyo yung ganyang kabatang mga bata? Delikado yung halimbawa mga rally, no? Ganyan-ganyan. Sabi nila, hindi, kinabukasan nila ito eh. Dapat matuto sila. Na ipaglaban ang kanilang kinabukasan habang bata pa sila. Yeah. Nakakabusog ng puso eh. Nung narinig ko yung mga pamilya na dala yung kanilang mga anak, no, doon sa September 21 rally. Ito yung bagong kalidad ng ating landscape. Hindi ito paramihan lang eh. No? Pagandahan ng prinsipyo, ng pananampalataya, at ng mga pangarap ang labanan ngayon. At yun yun sa tingin ko yung nangyari nung mga nakaraan na nakalimutan natin yung ating pananampalataya. Nakalimutan natin yung prinsipyo. Kaya nga maganda yung presence halimbawa ni Cardinal Ambo na binasa niya yung letter ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Yung mga prinsipyo na dapat gumabay sa atin. No? In-assert nila yung kanilang moral leadership. Hindi kami nakikialam sa politika. Pero ito dapat yung terms of preference. Dapat labanan ng pagnanakaw, dapat labanan ng korupsyon, dapat labanan ng karahasan, EJK, dapat labanan ngayon, itong pagwasak ng kinabukasan ng ating lipunan. Kaya maganda. Pero, huwag tayong magpa-hijack sa mga ibang interes na gustong gamitin itong ating galit papunta sa ibang mga layunin. No? Ang nakakatakot kasi Ronald ngayon at sa tingin ko maintindihan to na ating mga viewers ay kadalasan kasi hindi na alam ng taong bayan kung sino ba ang matino, sinong hindi, sino nagsasabi ng totoo, sinong hindi, sino nagpapakita ng ebidensya, sinong hindi. Paminsan-minsan, kahit na nagpapakita na nga ng ebidensya, hindi pa rin nila makita. At dinedenay pa rin nila yung katotohanan na sinasampal na sa kanila. Anong masasabi mo doon? Ito nga ang kahalagahan ng mga ganitong klaseng plataforma. No? In their hundreds, in their thousands. Hindi lang naman tayo nagpapaliwanag ngayon eh. Marami pang iba. At dumadami ito. Yun yung kahalagahan nito. Kung kulang o kapos yung ating mga paaralan, pupunuan natin. Kung kulang at kapos yung ating mga institusyon ng gobyerno, pupunuan natin. No? Yung bawat pamilya, pagpunta sa agahan, gawin nilang 1 hour na lecture series. Pag-uusapan itong mga lumalabas na ito. From the West Philippine Sea to the International Criminal Court to the Senate to the House. Pag-uwi ng kanilang mga anak, 30 minutes na usapan. No? Ano bang nangyari? Dahil minsan kasi very busy yung mga bata sa pag-aaral. Ano ba nangyari sa labas ng paaralan? Ito, binubudol tayo. Ang kakapal ng mukha. No? Sila pa yung kinikiskis sa mukha natin, yung kanilang kasinungalingan, yung kanilang pagnanakaw, yung kanilang katraydoran. So, yung ganun ba, yung ganitong mga plataforma, mga tahanan, mga komunidad, gawin nating platform ng edukasyon at pagbumulat. Para unti-unti malaman ng mga tao,
ito yung kasinungalingan. Ito yung totoo. Ito yung tama, ito yung mali. Huwag natin payagan na itong sinasabi ni ex-human rights lawyer na mamili lang tayo sa puwersa ng kadiliman at puwersa ng kasamaan ang mamayani. Magbigay tayo ng ibang alternatibo dyan sa kawalanghiyaan na yan. No? Okay. Pero ang problema nakikita ko pa rin ay kulang pa rin ang tumatakbo sa iba't ibang posisyon para mapuno natin ng mga matitino ang ating gobyerno. Paano mo masosolusyonan yun kung Tama. But with almost 120 million people. Sa bagay, no? Meron kang mga Heidelin Diaz, meron kang Ilago, no? Alex Ayala. Meron kang sino ba nanalo sa gymnastics? Si Carlo Yulo. Carlo Yulo, no? Meron kang mga Cardinal Ambo David, Cardinal Chito Tagle na mutik na maging pope, di ba? Meron kang mga Vico Soto, di ba? Meron kang mga Cielo Magno, meron kang mga Risa Hontiveros, meron kang mga Heidi Mendoza, etc. Ibig sabihin marami yan. No? Hindi lang natin nadidiscover. Nandiyan yan. Ngayon, kumbinsihin natin sila. Magpakilala sila. No? At tanggalin natin yung masasamang damo na pumapaligid sa kanila. Pausbungin natin sila. Meron tayong 2 years. No? Nagawin yan. Oo. Meron kang Barry Gutierrez na babatikusin yung isang senador bato, no? Na walang kaalam-alam sa human rights, no? Meron kang Cielo Magno na babatikusin yung dating Senate President Chis Escudero na binaboy yung national budget, no? Meron kang Heidi Mendoza na babalata ng isang Jinggoy Estrada dun sa nagpapanggap pa na siya ay sobrang malinis. No? Yung ganun ba? Meron kang mga ganyan na iko-contrapose yung sarili nila dun sa mga national and local leaders. No? At pamamagitan ng social media, pamamagitan ng kabataan, pamamagitan ng mga matitinong religious leaders ay dudungkalin yung lupa para sila ay umusbong sa 2028. Okay. Pero sinasabi ko lang ay may pag-asa. Hindi yan ganun kadali. No, alam mo yan, Chris. Hindi yan ganun kadali. Wala kang resources, wala kang kapangyarihan, pero dala-dala mo ang bandera ng katotohanan. Yun yung mahalaga. Alam mo, Ronald, dahil sa'yo, nagkakaroon ako ng pag-asa. Sa totoo lang, kasi sobrang dismayado na nga ako sa nangyayari sa ating bansa. Pero nakikita ko nga na meron tayong pwedeng gawin. At hindi lang sa mga ganitong mga podcast, pero dapat din, dalhin natin to sa mga eskwelahan, dalhin natin sa mga public forums outside. At para dumami pa nga yung mga pwedeng tumakbo, whether it's councilor, whether it's barangay officials, lahat-lahat. At importante yun na mag-umpisa dito Tama. Sama ka sa mga lecture tours namin. No? Next month, meron kami ni Christian at saka ni Cielo sa Japan. Mga OFW natin. A few months ago, andun ako sa Assumption College sa Pampanga, San Fernando. Kasama ko si Kiko D. Aquino. Aba, ang ganda ng reception. Sasalita ako sa mga pari sa Pangasinan with Archbishop Soc Villegas, mga St. Vincent Seminary, etc. Ang dami yan. Ang daming imbitasyon. Hindi natin kaya yan, kukunti lang tayo. Kailangan paramihin natin. No? At yun yung halaga nito na may bagong elemento dito. No? May bagong tsunami no? Na positibo. May bagong COVID na positibo na i-infect ang ating kabataan. No? Ito, sabi ko positibo dahil hindi ito magiging salanta sa ating mamamayan. Magiging inspirasyon sa kanila. Kaya nga inuulit ko, positive at saka negative itong ganitong klaseng platform, social media. Pwede itong gamitin sa pambubudol. Pero pwede din itong gamitin para mag-create ng libo-libong Davids fighting a few Goliaths. Then hindi naman ganun karami itong mga dambuhalang ito No? Makapangyarihan, mayaman, malakas. Pero paano ba tinalo ni David si Goliath? Bato. Oo. Isang bato. Kung marami tayong mga Davids na maraming bato, no? Bukol-bukol yung Goliath na yan. Pero ang anin ko din babanggitin ko na rin dito ay ang nakikita kong problema kasi ang mga karamihan sa atin akala nga natin wala tayong kapangyarihan. Akala natin na ang kapangyarihan ay nasa mga dambuhalang to.
Pero ang katotohanan ay nakukuha nila yung kapangyarihan nila sa atin. Okay? Tama. Yung lakas nila nakukuha nila sa suporta na binibigay nyo sa kanila. Kaya kung sumusuporta pa kayo sa mga kurakot na to, doon nila kukunin yung lakas, ninanakaw nila yung kapangyarihan nyo. Yun ang ginagawa nila sa pagbibigay nyo ng suporta at paniniwala nyo sa kanila. Kaya kailangan yung tigilan na yan, balik na nyo yung kapangyarihan at ngayon pakita na talaga sa kanila kung sino ang tunay na makapangyarihan dito, ang taong bayan. At saka ngayon, very concrete na ang corruption eh. Maganda yung pinakita nitong mga mandarambong sa Department of Public Works and Highways. Yung pictures nung mga daang-daang milyon na kanilang ninanakaw at binibigay sa mga corrupt na mga politiko. No? 20 milyon, 500 milyon nasa lamesa no, ng isang billiard table na ngayon wine-weaponize ito ng social media para ipakita na gaano karaming upuan sa eskwelahan ang mabibili nitong 1 milyon ito. Gaano karaming gamot ang mabibili nitong 20 milyon na ito. Gaano karaming hospital ang pwedeng ipatayo ng 250 milyon na ito. Nitong 1 bilyon na ito, nagiging konkreto. No? Dinadramatize ngayon ito. Hindi na ito abstract na corruption. Konkreto. Kikita mo, di ba? Nakikita mo. Pero mo itong nakalaang lindol sa Visayas, sa Cebu, saan natutulog yung mga tiga-Bogo? Sa plastic nakabalot dahil umuulan. Hindi sila makapasok sa kanilang mga bahay, sa mga eskwelahan. No? Dahil 3,000 yung aftershocks. Yung iba umaabot ng level 5. Kaya talaga matatakot. Tapos wala man lang sila mga tent. Yung nakita kong mga tent ay kulambo. No? Na pag umulan, basa lahat sa loob. Kaya nakabalot sila. Literally natutulog sa plastic. Yung mga plastic ginagamit sa basura. Yun ang ginagamit. Yung tinutulugan nila dahil para lang hindi mabasa ng ulan. Walang tubig yung mga bata na iinumin. No? Walang kuryente. Okay lang yung walang kuryente. Walang tubig. Tapos dahil walang tubig, imagine mo yung dumi. No? Imagine mo yung sakit na idudulot niyan. Ilang daan-daang bilyon ang ninanakaw na itong mga to. Dapat nakahanda na yan eh. Kung may disaster, lalo na tayo yung number 1 na pinaka-disaster prone area sa mundo, may nakahanda ka na ng mga temporary housing na madaling itayo, in a few hours nakatayo, tubig, no, water impounding, pagkain, no? Anong halaga nun kumpara dito sa mga ninanakaw nito mga walang hiyang ito? 'Di ba? Kaya nakakapanggigil, nakakapang-init ng dugo nang pinapanood mo yung mga kababayan natin sa Central Visayas na walang makain, walang mainom, walang matulugan habang itong mga nepo babies na ito may kanya-kanyang private jets. Diba? Pero hindi ba ano din yan, ang problema natin ay yung lack of coordination at lack of planning ng ating gobyerno. Kasi yun ang nakikita kong pinakamalaking problema. Medyo, ang tansya ko lang sa gobyerno natin kaya kumakalat ang korupsyon dahil sobrang incompetent ng karamihan ng mga nagtatrabaho sa ating gobyerno. Unfortunately, hindi ko pinapahiya ang lahat ng government official pero maraming hindi competent na nagtatrabaho doon. Yun ang nakikita kong problema. I agree. Pero di ba, hindi ka ba nagsususpecha na incompetence by design? Ibig sabihin, kung incompetent, mas maraming kita. Kung incompetent, alam mo ba, flood control. Nung panahon ni Digong, 13,000 plus flood control. Ang ipinamana sa kanila ay isang holistic, integrated framework para sa flood control. Na ilan lang dapat. Tapos pinarami nila. Incompetence breeds corruption. Yun. No? With 13,000 flood control, talagang ang daming kikita dyan. With just several flood controls na nakatali sa mga river basin, sa mga water areas. Tapos meron kang malinaw na water impounding. Ilan lang yan? 10? 20? Walang kikita dyan. No? Dahil nga, yan ay bahagi ng isang master plan. Pero kung gagawa ka ng master plan, wala kang 13,000 flood control.
Wala kang kita. Okay, No? yeah. Kaya sinasabi ko, yes, kulang sa coordination. Yes, may malalim na level ng incompetence. Pero ang sinasabi ko lang, baka by design, yung incompetence na yan, para kumita sila. Simpleng-simple lang ang flood control Yeah. Hindi naman yan rocket science. Malinaw naman kung saan yung mga flood control areas. Malinaw naman kung saan yung dapat tatayuan ng flood control para hindi ma-flooded yung mga inhabitants. Pero bakit hindi ginagawa? Yeah. Dahil iba yung layunin. Ang layunin ay kumita, hindi para protektahan yung mga tao. So parang ano din yan, ano? I mean, alalahanin natin yung problema ng DPWH hindi lang sa flood control yan. Sa mga kalye, Iba pang mga infrastructure. buildings, marami yan At ngayon, pumapasok tayo ngayon sa Department of Health. Diba? Ilang mga hospital, ilang mga health center ang ghost. Yes. Diba? Ilang mga gamot ang binili in their billions na mag-e-expire na. Diba? At saka, so for example, yung sa health centers na binabanggit mo, parang lumalabas, merong, yung nagkaroon ng hearing dito ay 600 daw yung napagawang health center, pero out of 600, 400 ang hindi gumagana. Oo. Tapos ang rason na binigay, wala daw manpower. Ba't ka naman magpapagawa ng walang manpower? Diba? Ayun na nga Yun ang sinasabi ko sa'yo. Okay, so ang nakikita kong problema dito ay yung pagpapatupad ng budget din kasi ay hindi ko alam kung by design o by default, pero ang pagpapatupad kasi ay ginagawa lang nila o gagastos natin para magpatayo ng health center na wala namang inallocate na budget para maintenance in terms of manpower, in terms of paying for yung mga bills ng center. Walang Dahil kita na yung contractor sa pagpapatayo Yun lang naman gusto nila Yun ang tama ka dun Gusto lang nilang kumita sa pagpapatayo. Correct. Para masabing may nagawa. Tapos inisip na hindi mapapansin ng taong bayan. Pero ngayon napapansin na. At doon nakikita mo yung problema sa mismanagement. By design, as you say, and I somehow kahit na sabihin kong siguro naman hindi, pero hindi ko madedenay na tama ka doon, Ronald. Kasi nga, bakit nga gagastos ka ng ilang milyon para magpatayo tapos hindi mo... Billion. Tapos hindi mo popondohan yung pagmamanage nun taon-taon. Di bakit ka nga nagpatayo? Kung hindi mo kayang bayaran o pondohan ng management, operational expenses, huwag kang magpatayo. Nagsasayang ka ng pera. Saka lalagyan mo ng supplies, lalagyan mo ng gamot, lalagyan mo ng mga medical equipments, di ba? At para sa sagot na sinabi nung representative DOH yun, sinabi niya na wala daw manpower. Ano ka ba? Sa dami ng ating mga nurses, mga doktor na umaalis ng ating bansa, mga caregivers sa pumupunta sa ibang bansa, dito mo bigyan ng trabaho. Bakit hindi? Tama. Sa dami, sa bilyon-bilyon na ninanakaw ng gobyerno, kaya nyo bayaran lahat ng mga health workers natin para makabalik sila dito competitively. Imbis na pumupunta sa mga ilan lang na mga corrupt na mga opisyal natin. Ang nakakagalit dyan, Chris, gina-justify pa nila yung kanilang incompetence na konektado sa corruption. Yun yung sinasabi mo na delikadesa, di ba? Pero ang lumalabas dito ngayon, so may nabubuksan na naman tayong isa pang problema, hindi pa nga tapos yung isa tapos ngayon may lalabas sa DOH. Ano pa yung susunod ngayon dito? Ano pa ba? Kasi para sa akin, Ronald, ano ba yung pinakamalaki na budget ng gobyerno? DPWH at DepEd. Susunod yan. DepEd. No? Bakit meron tayong deficit na libo-libo na schoolhouses na hindi napapagawa, no? Bakit yung mga schoolhouses natin ay 2-3 times overpriced kesa dun sa kung yung mga private organizations magpapatayo? Mas matibay pa. Bakit yung ating mga libro na hindi na masyadong kailangan, kaya nga may laptop ka na tinira pa ng corruption, no? Ay produce pa rin tayo ng produce. Mali-mali pa nakasulat. No? May kumikita Bakit yung meron din ba tayo mga ghost employees ng mga teachers? Sigurado ko meron. Meron. 'Di ba? So ang dami mong pang iimbestigahan. Yan ang pinakamalaki ang budget. Sa ating gobyerno. Gaano kalalim ang corruption diyan? Gaano kalawak? Alam mo, sa sobrang lawak ng corruption, hindi lang sa ilang ahensya, sa buong gobyerno. Yes. All the way to the executive, all the agencies, lahat ng ahensya ng gobyerno, lahat ng branches of government, from Senate, Congress, at sasama ko na rin ang judicial. Ano bang pwede natin gawin
Ronald, kasi kahit yung ating judicial system, ina-acquit ang mga kitang-kita na sangkot sa korupsyon. Perfect example, mga Binay. Paano na-acquit yun? dami ng ebidensya. I want to see the ruling kasi sinasabi doon sa ruling na wala daw documentary evidence na nagpapatunay na corrupt at nangurakot itong mga Binay at lahat ng opisyal ng kanilang gobyerno. Sino ba nagpatayo ng Makati parking building na to? Sila. Tapos sasabihin mo sa akin walang documentary evidence. Overpriced na mga beds sa hospital. Yun na nga Overpriced na mga medical equipments. Meron namang kukumparahan yan di ba? Tapos naghahanap ka ng documentary evidence. Sino yung judge na nagpasya dyan? Hindi natin alam, di ba? Hindi ko alam. Alamin natin. Ilabas natin yung pangalan niya. Di ba? Okay. Para depensahan niya yung kanilang desisyon. Yun ang problema they can get away with it Yun na nga And I want to see the ruling Alam mo, sa totoo lang hinanap ko. Kung meron sa inyo may alam ng ruling, I'd love to see it. Parang sinabay habang nakakagulo Ayun na nga Kaya lusot sila, kaya tahimik sila ngayon, di ba? Kasi hindi sila napapansin. Dahil sa sobrang sangkatutak na bilyon-bilyon ang kinukurakot sa mga iba't ibang parte ng gobyerno na sa tahimik na lang muna tayo habang hindi tayo mapapansin. Parang yung sinasabi ni Vice President, ano ba naman yung 120 million? Kumpara dito sa bilyong-bilyong ito. Di ba? Saan ba nagsimula yung mga flood control na yan? Sa panahon ng tatay diba? niya. Ano pang nangyari doon sa 51 billion in 3 years nung distrito ng kanyang kapatid? Di ba? So, wag silang magmalinis. At hindi lang yun. Huwag mo kalimutan. Meron pa siyang 512 million na kailangan niya sagutin sa DepEd. Tapos yung mga ghost students na mga scholars saan nagpunta yun yan ang tip of the iceberg kaya nga talagang mumultuhin sila dahil malapit ng ang Halloween mumultuhin sila sana nitong mga expose na ito. Pero yung tanong mo kanina, inuulit ko, kailangan mong palitan ng mga leader kasi ang gumagawa niyan di ba? Meron tayong chance sa 2028. Kung hindi magbabago sa 2028, kita na lang tayo sa North Korea. Alis ano ba? Grabe. Talagang yun ang kapalit North Korea. Baka mas maganda pa ron, at least maayos yung mga kalsada doon. Yan ang hamon natin, 2.5 years. Baguhin na natin to. Yan ang hamon natin sa taong bayan. Almost 40 years. Nakalagay sa ating konstitusyon. Isa sa root causes ng poverty, inequality, dynasties. 40 years hence, nabago ba? Nagkaroon ba ng law prohibiting dynasties? Pero nasa ating konstitusyon yan. Anong klaseng konstitusyon yan? Fundamental law of the land. Anong klaseng bansa tayo? Kung isang just and implementing law, hindi natin ma-implement. Nakalagay sa ating fundamental law. Halimbawa yan, alam naman natin yung role ng dynasty sa lahat ng ito Diba? So, yun yung isang kailangan natin. Paano magagawa yan? Mag-elect tayo ng mga kongresista na hindi dynasties para gumawa ng anti-dynasty law. Yun. Mag-elect tayo ng mga senador, ng presidente na hindi dynasty. Yun yung gawin natin. Kaya wala na tayong tulugan. 24/7. Sige. Sige, gawin natin to, Ronald. Alam mo, dahil sa'yo, nainganyo nga ako dahil sa'yo. Sige, gagawin natin to. Pero kailangan natin. At tumakbo uli. Tumakbo ulit. Nagulat ako talaga. Alam mo, Ronald, yun na nga, the ultimate sacrifice. To be honest with you, sakripisyo talaga yung pagtatakbo sa gobyerno. Nakikita ko talaga na dalawa lang naman ang rason kung matatakbo ang isang tao Talagang gusto niyo maglingkod sa bayan o mangurakot. Yun lang yun. Tingnan mo yung pagtakbo ni Heidi Mendoza. Almost 9 million votes. Yeah, first time. Walang makinarya. Walang partido. Walang resources. Hindi masyadong kilala. Pero almost 9 million votes. Almost the same votes as Risa nung una siyang tumakbo for the Senate. Ibig sabihin, there are people out there looking for an alternative. Lalo na ngayon. Yan ay nung midterm na hindi pa na-expose ng husto itong corruption. I'm almost sure tatakbo na si Heidi Mendoza sa 2028 ulit. Sana. Cielo Magno, nagpasya na tumakbo. Matalino, magaling, may track record, tatakbo na.
Okay, good. Diba? Good. So, kailangan ng mas maraming katulad niya. Chel Jokno, Laila de Lima. di ba? Cristan, no? Christian Esguerra, no? Huwag na si Richard, no? Hindi, pero Ronald, pag-usapan din natin yun na nga, yung recent nga na resolution na ginawa ng ating mga senador. Ano ba ang tingin mo dito sa ginawa nilang resolution na to para ilagay daw sa house arrest si Digong Duterte, knowing na wala namang epekto yan sa ICC? Bakit nila to gagawin ngayon? Ngayon na ang dami-daming problema, sa dami ng kailangan nilang gawin trabaho, pinrioritize pa talaga nila to? Gusto ko maging diplomatic. O sige nga. Ang tawag dyan ay kalokohan at kawalang hiyaan. Diplomatic na yan. Una, sobrang bobo naman nila kung iisipin nila na may epekto ito sa ICC. No. Okay. Hindi nila nauunawaan yung ICC. Pwede naman magsabihan nila yung isang staff nila, pwede mo ba i-research kung pwede ito? At o kaya ChatGPT, no? Tanungin nila, ubra ba ito? In a few seconds, kaya silang sagutin na hindi ito mangyayari. Hindi ito ubra. Ito ang ICC. Ito yung rules niyan. Ito track record niyan. No? Bakit hindi nila ginawa? No? Either yung iba ay sobrang bobo, kaya nga sila nasa Senado, no? Yung iba ay iba ang motibo. No? To play to their audience. Yun. No? Political. Lalong-lalo na, nung ginawa nila yan, nandun yung Vice President. Ayun. So, di ba, nakita mo, nagtatapikan sila, nagkakamayan, di ba? No? At least, dun sa privilege speech ni Chis Escudero, inamin na niya na from the very start, siya ay pro-Sara. Siya ay anti-impeachment. Oo. Di ba? May pa four-tweet pa siya. May pa remand pa sila. Di ba? May pa rules pa sila. And linaw-linaw naman pala, sila ay anti-impeachment dahil sila ay pro-Sara. No? Buti na lang, hindi ako abogado katulad ni Attorney Falsis. Hindi ako makakasuhan ng disbarment. Oo, disbarment. Oo. Pero alam mo nanakot pa? Oo nga. Nakakasuhan daw niya yung lahat ng bumabati ko sa kanya. Oo. Aba? No? Oo, at saka ang punto niya is, pag may nagbati ko sa kanya na tinawag siya ng worst Senate President, o kaya pinakabulok na keso. Oo, gusto daw niyang kasuhan. Teka lang, paano kung totoo namang ikaw yung, at least kung paniniwala ko yun na worst Senate President ka, may karapatan naman akong sabihin yun, di ba? Oo, opinion ko naman yun Bawal ba yun? Bawal ba sabihin kung talagang mabaho ka? Value judgment yun eh. Pagtingin mo yun eh. Kaya nagtataka ako. Siya public official, talaga ang public official, dapat tatanggap ng batikos. Yes. Gusto yata niya, puro papuri lang eh. Oo. Gawin mo, gumawa ka lang maganda para purihin ka. Ayun. Ayun na nga. Tapos sasabihin niya na pamumuliti ka lang to. Yung na-interesting doon sa ginawa niyang speech, na mukhang talumpati yun para sa kanyang pag-audition para kay VP Sara, ay napansin ko, hindi niya tinanggi na may ginawa siyang mali. Wala. Puro banat lang siya. Oo, sabi lang niya, bakit sila? Bakit ako tinitignan nyo? Ang tanong ko, may ginawa ka bang mali o hindi? Kasi ikaw, hindi niya dinepensa ng sarili niya. Palagi sabi na, I will prove you wrong. Pero, prove me wrong now. Sabihin mo kung anong ginawa mong hindi mali. So, yun yung isang napansin ko. Pangalawang napansin ko pa sa nangyari doon, ay yung pagpipilit niya na, tignan mo, tama ako na tinigil ko tong impeachment dahil sinuportahan ako ng Supreme Court. Aba, ang galing eh. Yun diba? Diba? Oo, na talagang okay. Sabi siguro ng Supreme Court, oops. Oo. Oops. Talagang Pero, okay naman, nabanatan niya si Martin Romualdez. Ang problema, parang mali yung bumabanat. Yun. Diba? Dapat yung babanat has clean hands. Dapat yung babanat, anong sabi nga nila, as pure as Caesar's wife. Dapat yung babanat ay walang mga sariling kaso ng anomalya. No? May kaso ka sa paglabag ng Omnibus Election Code, contractor, kasama doon sa 15 na binanatan ng presidente, funder mo pala. Yep. At itong contractor na ito, ang daming proyekto in their billion sa probinsya mo. Yes. No? At yung kanyang mga kapatid, kamag-anak, ay kapartido mo doon sa probinsya na yon, di ba? Yeah. Ang dami namang smoking gun yan. Yeah, sobra. Tapos lumalabas pa, meron kang insertions. Ikaw lang, 142 billion. Yep. No? Allegedly.
No? So, yan ang sagutin mo. Hindi ka nagpaliwanag sa presinto. Bumanat ka lang ng bumanat. Okay naman bumanat. Pero dapat yung babanat, yung hindi kasama sa ganitong klase mga anomalya. At least walang charges no, dito. Dahil nasisira yung mensahe mo eh. Yun na nga diba, nasisira yung mensahe mo. Ang galing mong, siya yung mismong tumuturo sa iba. Pero yung apat, nakaharap sa kanya. Kaya nga diba? So, pero bilib ako sa kanya. Hindi siya nagpaliwanag sa presinto. At bilib ako sa kanya sa kapal ng mukha. Oo. At sa totoo lang, kailangan talaga ang kapal ng mukha mo para humarap pa na ganyan. Naku, baka makakasuhan ka rin. No? Bakit? Dahil sinabi mo kapal mukha niya? Siyempre. Bakit? Pati yun, bawal na rin pala, diba? So yun yung mga, yan yung mga nakikita nating problema natin ngayon. Dito sa ating mga senador, ay mukhang wala na talaga silang maayos na pinaninindigan. Meron kang senador na pinapakilala yung sarili na ambassador ni Jesus Christ, tapos sinabi na lahat naman tayo nagnanakaw, lahat naman tayo nagsisinungaling, lahat naman tayo ay nandaraya, pero meron namang penance. Dahil sa penance, pwede na. Okay, yun na ba sinasabi niya ngayon? Yun. Lusot na lang tayo ngayon. Naku talaga. Kaya hindi aasenso yung bansa natin eh. Parang siya ngayon yung pastor doon eh. Ayun. At saka nakakalungkot yung sinasabi mong senador na yan, kasi siya yung mismo nagsasabi ngayon na magbigay ng humanitarian, for all humanitarian reasons, kailangan i-house arrest daw si Digong. Dapat naman daw maawa naman tayo sa isang matanda. Di wow, gano'ng karaming matanda yung pinatay ng Tokhang? Gano'ng karaming bata yung pinatay ng Tokhang? Human ba sila? No? Di ba kailangan din nila ng humanitarian na tulong at recognition. Kaya nga ang kaso niya, crimes against humanity. Capital Humanity. Yep. No? At swerte nga siya. Ang ganda-ganda ng kulungan. Yun sa na nga The Hague. Parang hotel yun, no? Yes. Wala ka lang trabaho ron. Papakainin ka, no? Meron kang sariling magandang kwarto, banyo, hindi ka naglilinis, no? Nakakapaglakad ka ron. Yep. Tapos, humanitarian, house arrest. Ayun na nga eh. At nakakapikon dito, no? Yung paggawa nila ng resolution nito para sa isang tao. Pero wag natin kakalimutan yung mga libo-libong nasa kulungan ngayon na mga iba pang mga matatanda na matagal nang nakakulong sa presinto dahil nag-aantay pa ng panahon nila para makapunta sa korte. Katulad nung tatay ni Jello, yung namatay sa leptospirosis nung baha 2 months ago. Dahil hinahanap niya yung tatay niya dahil kinulong dahil sa Cara-E Cruz daw. Tignan mo. No? At 3 araw, hindi nila alam dahil hindi naman sila sinabihan ng pulis na nakulong. Hanap sila ng hanap. No? At nung nalaman nila, dumadaan sila sa baha para bigyan ng pagkain yung kanyang ama. No? At pag-uwi niya, may sakit na pala siya ng leptospirosis, namatay siya. 20 years old. Panganay sa 5 magkakapatid. Naglilingkod sa simbahan bilang sakristan. No? Ayun, patay. Gano'ng karami yung katulad niya? Diba? Gano'ng karami yung katulad niya? Dahil namatay sa leptospirosis, dahil sa kleptospirosis. Yun. No? Nitong mga lintik na mga government officials at mga politikong ito. At yun yung nakikita kong problema dito sa mga sumusuporta kay Duterte ay what I call selective justice. Pag convenient sa kanila at pumapanig sa kanila, sasabihin nila, ito ang batas. Pero pag hindi sang-ayon sa kanila, ay walang batas. Extrajudicial tayo. Correct. Yun, nakita mo, from human rights, due process, yun ang tinatrump ngayon ng mga Duterte senadors na to, na kailangan daw may due process, pero nung panahon ni Duterte, hindi sila nagbigay ng due process. Human rights daw. Nung panahon ni Duterte, walang human rights. Walang-wala. At hindi ko sinasabing hindi dapat bigyan si Duterte ng human rights. Binibigyan nga siya. Kagaya nga nung sinabi mo, pagdating sa The Hague, ang ganda ng kulungan niya. Kung sa bilibid niya nakalagay o kahit sa anong presinto dito, grabe talagang magdudusad siya doon. Yung pagkain, yung tubig doon, kulang-kulang yan. Gano'ng katagal ang binigay sa kanyang palugit para magbigay ng ebidensya kung siya ay bibigyan o hindi ng interim release?
Gano'ng katagal? Di ba? Dito, yung mga libo-libong biktima, meron ba yung palugit? Patay na lang. Oo. Bulagta na lang. Nakita mo yung parang piyata na pinatay? Nakasama niya yung kanyang asawa o nanay? Buhat-buhat siya? Yes. Gano'ng karami yung ganon? Di ba? Yun yung... Tapos mag-i-invoke ngayon itong mga alipores mo, itong senador na ito, na ambassador ni Jesus Christ, na dinepensahan yung tokhang sa United Nations, na sinasalvage daw ni Presidente Digong, using the word salvage. Grabe. Yung kinabukasan ng ating bansa. No? Tapos hanggang ngayon, dinidepensahan niya ito. Yeah. No? Yan, wag niyong kalimutan yung senador na yan. Tatakbo yan sa 2028. Huwag niyo siyang kalimutan. Huwag niyo siyang iboto. Iukit niyo yung kanyang pangalan sa inyong alaala, sa inyong mga puso. Oo. Yan ang mga dapat hindi dahil na binoboto. kung hindi natin gagawin yan, kung hindi niyo gagawin yan, no? Hindi lang natin sila pinapayagan na bumalik sa posisyon. Ibig sabihin, pinapayagan natin ang ating mga sarili, no? Na hindi lamang maniwala sa kanila. Pinapayagan natin ang ating mga sarili na isakripisyo ang kinabukasan ng ating mga anak at ng ating mga apo para sa mga walang hiyang yan. Okay, sa ganun. Paano na, Ronald? So, ano na tayo ngayon? Yung sinabi natin kanina. Yun na yun. Let 100 flowers bloom. Let 1,000 Davids bloom. Okay. No? Pagpatuloy natin ito. No? So, sana talaga... 24/7. No? At ikaw nga, nagtatrabaho ka na nga 24/7, paikot-ikot para ginagawa ito. Nabibilib ako sa'yo sa ginagawa mong yan. Sa mga hindi pa alam, may Facebook si Ronald Llamas, sundan nyo siya doon. Makikita nyo lahat ng mga kung saan-saan na gumagala tong si Ronald eh. So, at para sa mga viewers natin, kung may mga komento kayo at mga iba pang mga iniisip na mga paraan kung paano makakatulong na ayusin ang ating problema sa gobyerno at sa ating bansa, sulat nyo lahat sa comment section sa ibaba. At pag nagustuhan yung mga ganitong klaseng content, guys, makakatulong talaga mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel, ha? Salamat sa inyo lahat, Ronald. Maraming salamat po at huwag niyong kalimutan yung ating mga kababayan sa Central Visayas. Padala po kayo ng tulong, no? GCash, tubig, no? Pumunta kayo ron, mag-volunteers kayo, no? Marami po tayong pwedeng gawin. Fundraising dito. Huwag natin silang kalimutan dahil maraming tao sa gobyerno ang nakakalimot sa kanila. Yan po. Sige, salamat sa inyo lahat. Mag-ingat kayo. See you in the next video.